Sa likod ng bawat bituin, may kwento ng pagsisikap, pagmamahal at trahedya. Isa sa mga pinakamaningning na tala sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas ay si Julie Vega, ang darling of Philippine movies at ang tinaguriang Princess of Drama. Ngunit matapos siyang kilalanin bilang isang icon ng showbiz, ano nga ba ang mga makatindig balahibong pangyayari na mayroong kinalaman sa biglaang pagkawala ng buhay ni Julie Vega? Tunay ngang ang maagang pagpanaw ni Julie Vega ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nasasagot. Isa sa mga pinakapinag-uusapang aspeto ng kanyang pagkamatay ay ang di umano'y koneksyon nito sa kanyang huling pelikula, ang Lovingly Yours, Helen, the movie. Ang pelikulang ito na base sa sikat na drama anthology show ng parehong pangalan ay naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan na nagbunsod ng iba't ibang haka-haka sa tunay na dahilan ng kanyang pagkawala. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim at misteryong bumabalot sa kakilakilabot at kahindik-hindik na pagpanaw ng isang batang artista na nagbigay liwanag sa maraming Pilipino. Isinilang si Julie Pearl Apostol Postigo noong May 21, 1968 sa Quezon City. Bunso sa 6 na magkakapatid at kaisa-isang anak na babae ng mga magulang na parehong dentista na sina Julio Postigo mula sa Zamboanga del Sur at Perla Apostol mula sa lungsod ng Iligan. Lumaki si Julie sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at suporta. Mula sa murang edad, napansin na ng kanyang pamilya ang likas na hilig ni Julie sa pagkanta. Madalas niyang aliwin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang boses na tila hinubog para sa entablado. Ngunit higit pa sa kanyang talento, kilala siya bilang isang masayahin at simpleng bata. Mahilig sa paglalaro, mahiyain, ngunit likas na mapagmahal. Si Julie Vega ay hindi lamang isang simpleng bituin. Siya ang naging mukha ng drama noong 1980s, isang batang aktres na nagdala ng lalim at emosyon sa bawat papel na kanyang ginampanan. Mula sa kanyang mga palabas sa telebisyon hanggang sa kanyang mga pelikula, iniwan niya ang isang di matatawarang pamana sa industriya ng showbiz. Ngunit ang buhay ni Julie Vega ay puno rin ng mga hamon. Sa kabila ng kanyang tagumpay, unti-unting nanghina ang kanyang kalusugan. Sa likod ng masayahin at makulay na imahe ni Julie Vega bilang isang tanyag na artista at mga awit, may nakatagong kwento ng labis na paghihirap. Ang batang bituin na minahal ng milyon-milyong Pilipino ay hinarap ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay, ang kanyang kalusugan. Sa kabila ng kanyang tapang, ang kanyang katawan ay hindi kinaya ang laban na ito. Noong 1984, napansin ng marami ang unti-unting panghihina ni Julie Vega. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, nagsimula siyang magreklamo ng matinding pagkapagod at pananakit ng katawan. Sa simula, inakala ng kanyang pamilya at mga kaibigan na ito ay simpleng stress lamang mula sa kanyang hectic na schedule sa showbiz sa pagitan ng kanyang mga shooting, taping at eskwela. Subalit habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Mabilis siyang napapagod at nagkakaroon ng paulit-ulit na lagnat. Subalit sa kabila nito, nanatili siyang dedikado sa kanyang trabaho. Ipinagpatuloy pa rin niya ang Annalisa, ang kanyang kasalukuyang teleserye noon, kahit na halatang-halata na ang kanyang paghihina sa harap ng kamera. Noong May 6, 1985, sa edad na 16, habang nasa rurok ng kanyang karera, tuluyan nang pumanaw si Julie Vega sa Lung Center of the Philippines
sa Quezon City. Ang opisyal na sanhi ng kanyang kamatayan ay cardiac arrest secondary to bronchopneumonia, dulot ng komplikasyon mula sa kanyang sakit. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay isang malagim na dagok sa kanyang pamilya, mga kaibigan at tagahanga. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng matinding lungkot sa buong industriya ng showbiz. Sa murang edad, nagawa niyang magbigay ng saya, inspirasyon at pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit para sa ilan, ang kanyang maagang pagpanaw ay nababalutan ng misteryo at kababalaghan. Maraming haka-haka ang lumitaw, mula sa supernatural hanggang sa mga politikang intriga na nagbigay ng bagong kulay sa trahedya ng kanyang buhay. Ano nga ba ang totoong naging sanhi ng kanyang maagang pagkawala? Isa sa mga pinakakilalang teorya ay ang koneksyon ng kanyang pagkamatay sa pelikulang Mga Mata ni Angelita noong 1978. Sa pelikulang ito, gumanap si Julie bilang isang bulag na bata na nakakita ng isang milagro. Ngunit ayon sa ilang tagamasid, ang set ng pelikula ay di umano'y ginambala ng mga kakaibang pangyayari. May mga kwento na nakarinig umano ng boses o nakakita ng mga aparisyon sa lokasyon ng shooting na ginamit sa isang remote na lugar malapit sa isang lumang sementeryo. Ang ilan ay naniniwala na maaaring nasaling ni Julie ang espiritu ng isang kaluluwang hindi matahimik na nagdala ng sumpa sa kanya. Dagdag pa rito, may mga nagsasabing ang pagbuhos ng emosyon at pagbibigay buhay ni Julie sa karakter na Angelita ay nagbukas ng kanyang enerhiya sa mga supernatural na elemento na maaaring dahilan ng kanyang pagkalugmok. Subalit bukod sa mga supernatural na kwento, may teorya ring nagsasangkot sa di umano'y mga okultismo o ritual na kinasasangkutan ng kanyang pamilya. May haka-hakang ang pamilya ni Julie ay nakisangkot sa ritual upang mapanatili ang kanyang tagumpay sa showbiz. Ayon sa kwento, ang ritual ay hindi natapos ng maayos, kaya't bumaliktad ang bisa nito at nagdala ng kapahamakan sa pamilya. Bagamat walang matibay na ebidensya para suportahan ang teoryang ito, nanatili itong usap-usapan lalo na sa mga mahilig sa kababalaghan. May isa pang teorya na nagsasabing ang pagkamatay ni Julie ay resulta ng intriga at inggitan sa loob ng industriya ng showbiz. Sa panahong iyon, si Julie ang isa sa pinakasikat na batang artista na nagdulot di umano ng inggit sa ilang tao sa industriya. May mga haka-haka na siya ay isinumpa o kaya'y nilason ng mga naiinggit sa personalidad. May ilan ding naniniwala na siya ay biktima ng masamang intensyon mula sa mga taong nais alisin siya sa kompetisyon, lalo na't napakalaki ng kanyang taglay na kasikatan. Ang misteryosong pagpanaw ng kanyang ama, si Julio Postigo, ay nagdagdag din ng misteryo sa kwento. Si Ginoong Postigo ay pumanaw sa sakit na lung cancer, eksaktong 6 na taon, sa eksaktong kaparehas na ospital din kung saan binawian ng buhay si Julie. Ang timing at pagkakaparehas ng ilang mga pagkakataon at pangyayari ng kanilang pagkamatay ay nagdulot ng haka-hakang maaaring may koneksyon ang dalawang insidente. Ayon sa ibang teorya, posibleng ang pamilya ni Julie ay tinarget ng masamang elemento o isinumpa, kaya't sunod-sunod ang trahedya sa kanilang buhay. Ang bigat ng emosyonal na stress sa kanilang pamilya ay nakikitang naging malaking salik din sa pagkamatay ng dalawa. Samantala, habang ang opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest secondary to bronchopneumonia,
may ilan namang naniniwala na posibleng siya ay naging biktima ng medical malpractice o pagkalason. Ayon sa ibang ulat, si Julie ay binigyan ng gamot na hindi angkop sa kanyang kondisyon na maaring nagpalala ng kanyang kalagayan. May haka-haka rin na ang kanyang maagang pagkamatay ay resulta ng maling diagnosis o hindi tamang paggamot sa kanyang sakit. Bagamat walang matibay na ebidensya upang patunayan ito, ang posibilidad ng pagkakamaling medikal ay nananatiling bahagi ng usap-usapan hanggang ngayon. Noong 1984, ginampanan naman ni Julie Vega ang isang pangunahing papel sa segment ng pelikulang Lovingly Yours, Helen. Sa kwentong ito, gumanap siya bilang isang dalagitang sinalian ng masamang espiritu, isang papel na masasabing kakaiba sa kanyang karaniwang mga inosente at masayahing karakter. Ang kwento ay umiikot sa pagharap sa panganib ng mga miyembro ng pamilya ng karakter ni Julie at sa sunod-sunod na kababalaghang nangyari sa kanilang tahanan sa tuwing sasakyan ito ng masamang elemento. Sa kasagsagan ng pelikula, ang kanyang karakter ay kailangang dumaan sa eksena ng eksorsismo upang maalis ang masamang espiritu. Ayon sa mga saksi, ang shooting ng pelikula ay hindi naging karaniwan. Ang mga ulat na nagkaroon ng kakaibang mga pangyayari sa set, tulad ng biglaang pagpatay ng ilaw, pagbagsak ng kagamitan, at pakiramdam ng ilang crew na sila ay minamatyagan ng hindi nakikitang presensya. Ang mga ganitong kwento ay nagdulot ng takot at usap-usapan na maaaring may masamang puwersa na nasangkot sa paggawa ng pelikula. Ayon sa ilang teorya, ang pelikula mismo ang nagdala ng sumpa kay Julie Vega. Naniniwala ang ilan na ang kanyang pagganap bilang isang sinalian ay hindi lamang simpleng acting, kundi isang pagbukas sa pinto para sa tunay na masamang espiritu. May mga kwento na matapos ang eksena ng eksorsismo, si Julie mismo ay nakaramdam ng kakaiba. Sinabi raw niya sa kanyang pamilya na may nararamdaman siyang mabigat na presensya at nakakaranas siya ng bangungot tuwing gabi. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang bumagsak sa mga buwan pagkatapos ng pelikula na nagdulot ng haka-haka na ito ay direktang kaugnay ng kanyang huling proyekto. Dagdag pa sa teoryang ito, may mga ulat na ang isa sa mga lokasyon ng shooting ng pelikula ay isang dating abandonadong bahay na sinasabing pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ayon sa ilang residente sa lugar, maraming misteryosong pagkamatay ang naitala doon noong dekada 60 na naging dahilan para ito'y iwasan ng mga tao. Habang ginagawa ang eksena ng eksorsismo, napansin ng ilang crew na tila may mga anino sa mga sulok ng bahay kahit walang ibang tao sa paligid. Ang ilan ay nagsasabing nakarinig sila ng bulong o iyak na hindi nila maipaliwanag. Ang ganitong mga insidente ay nagpalakas ng paniniwala na maaaring ang espiritu mula sa lokasyon ay sumama kay Julie matapos ang paggawa ng pelikula. Ang mga kakaibang pangyayari ay nagbunsod ng tanong, may kinalaman ba ang pelikula sa biglaang pagbagsak ng kalusugan ni Julie Vega? Matapos ang paggawa ng Lovingly Yours, Helen, the movie, si Julie ay nagsimulang magkasakit. Ang kanyang katawan ay naging marupok na nagresulta sa paulit-ulit na lagnat, labis na pagkapagod at unti-unting panghihina. Para sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang pelikula ay nagdala ng sumpa kay Julie na naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Sinasabi rin nila na ang tema ng pelikula ay masyadong delikado
at maaring nagbukas ng pinto para sa masamang enerhiya. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tahimik ang pamilya ni Julie Vega tungkol sa isyong ito. Sa halip, itinuring nilang ang kanyang pagkamatay ay bunga ng kanyang sakit at komplikasyon sa kalusugan. Subalit ang misteryo ng kanyang huling pelikula ay nananatili sa alaala ng marami, lalo na ng mga tagahanga at mahilig sa kababalaghan. Ang huling pelikula ni Julie ay hindi lamang isang pagganap, ito ay naging bahagi ng alamat ng kanyang maagang pagkawala. Totoo man o hindi ang mga teorya at haka-haka, ang kwento ng Lovingly Yours Helen ay nagdagdag ng misteryo sa kwento ng kanyang buhay. Ang huling pelikula ni Julie Vega ay naging simbolo ng tapang at dedikasyon niya bilang isang artista. Subalit ito rin ay nagdala ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng tagumpay, kundi isang misteryong patuloy na nagbibigay ng palaisipan. Ang kwento ng pagkamatay ni Julie Vega, bagamat puno ng misteryo at haka-haka, ay nananatiling bahagi ng kanyang alamat. Siya ay isang bituin na hindi lamang nagningning sa harap ng kamera, kundi nag-iwan ng tanong sa isipan ng kanyang mga tagahanga. Isang alaala ng buhay na puno ng ligaya, tagumpay at trahedya. Sa murang edad, siya ay naging simbolo ng talento, tapang at isang misteryong hindi malilimutan. Sa maikling panahon, nagawa ni Julie Vega ang hindi magagawa ng marami. Mula sa pelikula, telebisyon hanggang musika, iniwan niya ang isang pamana na hindi malilimutan ng industriyang Pilipino. Sa kanyang buhay at karera, ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng impluwensya sa puso ng tao. Si Julie Vega, isang bituin na iniwan tayo ng maaga, ngunit mananatiling buhay sa ating mga puso at isipan.